Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang aldaw kitang unyan kan Miyerkules sa pizza 14 na ka na bulan ka na Enero 2026 sa Kopo si Junel Cuba. Ta headlines ka na sa tuyang mga barata sa Ladua National. Ticket prices para sa Philippine Women's Open na nanunsyo na. AFP pasudod ka na loyalty check sa saindang mga pag-iriba. ICI gayo nakakairo ni nuliman kan kakulangan kan mga commissioners. Gobyerno maagad nintabang sa Interpol para madakop na si Saldico. BTS masagibo din duwang concert sa Pilipinas. Sa tiya pa nga pamayukan na mga barata sa Ladua National, Senador Aimee Marcos nagagad ni Senate inquiry sa Cebu Landfill collapse. PCO Yusek Castro ipinaabot sa NBI ang subuot banta sa iyang buhay. Suspension sa sentensya kana aking nakasala sa kasong qualified rape. Pig tapanin na doon. Sara Diskaya, walong DPWH official na sampa ni not guilty plea sa grapa malversation. Ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes dyan pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwat, marahin na aga po sa Edopos. Ako po si Junel Cuba. Inutuntan kamugtakan ka na panahon na nagtaog na sa kadagatan na sakop kan Pilipinas ang low pressure area LPA namatayan ni sa kinakarkulong 1,100 kilometers sirangan party kan timog sirangan kan South Eastern Mindanao. Basado sa nasambit ng ahinsya, may posibilidad din magkusog asin maging sarong tropical depression o bagyo sa laog kan masunod na 24 oras. Kung in kaso umabot sa 45 km per hour, ang patos-patos kaning duros, ini ang magiging inot na bagyo sa taon asin na papangarana na naada. Kasabay kaniya padagos na nagdadanay ang northeast monsoon o amihan na nagbubunga nagdudulot ni na malipot na kamugtakan kan panahon asin na padagos na pagbagunas kan uran sa norteng parte kan Luzon. Inuli kani pinaglalauman na magiging mapanganuro na ang kalangitan sa lugar kan Cordillera, Cagayan Valley asin man Aurora. Mantang ang LPE nagdadara ni na pakurukuriat na pagbagunas kan uran duman sa Davao Region asin man mga pagtaraid na mga lugar. Big tawan nin abiso ang publiko na magmonitor sa mga abiso asin na magpreparar sa posibleng pagbaha asin pagkandaga sa mga harababang mga lugar. Sa tuya ng mga barata ngunyada sa Ladua National, ang DILG nagpatanid sa parte mismo kan mga ipal na mga politiko na pwedeng makaatubang nin administrativa sanksyon. Nagpatanid ngunyan ang Department of Interior and Local Government kasudma sa mga politiko laban man sa pagpapaluwas kan mga anti-ipal rules na pwedeng atubangon ana administrativa sanksyon gikan sa suspension sa gudnang posibleng referrals sa Office on
the Ombudsman na para man sa pauro-otro nga pagbalga. Basado ki DILG Secretary John Beca Remulla, ipinagpapangalad kana mga guidelines gikan sa Department of Budget and Management as in Office of the President ang paggamit kan pangaranda, ladawan o lugo kan mga politiko sa maski ano man na klase nin proyekto asin na pinunduhan kan gobyerno. Dinuli kani pinag-iing kaminar kan DILG ang publiko na mag-post kung may mahiling na violation kan na mga politiko. Tinawanduon kan na DILG chief na dapat ana mahiling lang sa project markers and project title, pizza kan award, start of completion, dates, contractors, as in man source of funds. Suportado man kan DILG ang prosupwestong lay para sa mas malinaw asin mas magabat na padusa laban sa ipal practice. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, nagapatanid ang Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa mga politiko na nagagamit kan mga programa kan DSWD para man sa sindang ipal na practices na pamumulitika na pwede sindang paluwason sa mga payout sites o ipagsuspendian sa indang mga aktibidad. Kinawando ni Gatchalian ana mas maigpit na pagpapasunod laban sa mga opisyal na nagpuporbar na politikahon ana pagdul nin mga ayuda sa ladukan gobyerno. Dagdag pa man kana sambit ng opisyal nan kun puporbaran kan mga politiko na magsingit sa mga distribution event. Ini papapundon kan DSWD ana pagtaunin mga ayuda tanganing daima bugtak sa alanganin ana mga personay ka na sinambit ng ahensya ana mga benepisyaryo kani. Dagdag pa man ni Gatchalian na digdi tatabangan pa man giraray kan mga social workers ang mga benepisyaryo maski mayo nin referral gikan sa party kanda politiko. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nangako ngunyan si Senate President Vicente Tito Soto III ngunya na aldaw o kasod mang Martes na tulusindang mahiro ko na liwata na maporbar ang House of Representative na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Basado kay Soto, ano man na impeachment case na ipapasakan na Senado ana sa indang tatawanin atensyon tulos sa kaputan kung preparado na ana Senado sa posibleng pagkakaigwa nin investigasyon asin kung pwedeng makakaapekto ang araw kaning proseso sa parte kan na ekonomiya kan nasyon. Sinabi kan Senate President na amay pa o premature para maaraman ang kaabutan ka na nasambit na nga impeachment case sa tao kani. Inot nang ipinagpayag ka na Makabayan Black asin ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na preparado sinda nga magsumiti nin panibagong impeachment case laban man kay Vice Presidente Sara Duterte kapag naglampas na ang 1-year bar rule sa pitsa 6 kan bulan kanda Pebrero. Magigirumduman na ada impeachment si Vice President Sara Duterte kana Kongreso kung sa ina ini nangyari kan Pebrero 5, 2025. Alagad pinawaraanan ng bisa kan na Supreme Court. Ninuliman kan pagbalga kani sa konstitusyon na nagpapangalad sa pagsampa ni naabuton sa sarong impeachment filing laban sa sarong opisyal sa laog sa naman nin sarong taon. Sa iba pa kitang detalyes ngunyan kan mga barata pa kitang ngunyan sa lado nasyonal, kinansila kan Department of Energy and 11,427 megawatts MW na power supply contract na itinao sa Solar Philippines Power Holding Incorporated para man sa nakalis na 2 taon na matapos day magtrayumpong sundon kan nasambit ng kumpanya ang produksyon kan commitments kaini. Sigun sa Energy Secretary Sharon Garon, ang mga kontrata na nakapalamanda sa nasambit ng kumpanya sa irarom kan manlaylada mga green energy
Energy Auction Program ana natapos kan Disyembre 2025. Sa tao kanipa or otro ng abiso kana sambit ng ahinsya kabali na ana pagpapaluwas kan Shokos Order asin man mga kaagadan na i-renew an sa indang performance band mayo subot na resibi nakasimbagan gikan sa kampanya o sa kumpanya kanda DOA. Ninuli kani ipinataw sa nasambit ng kumpanya ana 24 bilyones pesos na pinalidad kabali na dyan ang performance funds pati naman ana mga contractual obligation arog kan pinaglalao managastos sa proyekto asin iba pang mga financial obligation arog kan training and development funds asin iba pang nakapalaman sa nasambit ng kontrata. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado nasyonal yaon na naman si Miao Miao plano kan liderato kan National Party NUP na magsampa nin panibagong legal action laban man sa Cavite Congressman na si Miao Miao kulang sa pansin Kiko Barsaga. Yan kasumpay kan akusasyon kanda nasambit ng congressman na nakaresibisubot siya ninsul gikan sa party mismo kanda mga congressman para suportaran si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa sarong statement inapod ni Deputy Speaker kana Antipulo Congressman Ronald Puno anda nagsiserving chair kan sinambit ng partido ang akusasyon bilang mayo nin basihan malisyoso asin ipinagpipirit na mayo nin nakalaban si Romualdez para man sa speakership poon kan 20th Congress kanda bulan kan Hulyo. Dagdag pa kanda nasambit ng congressman na magibo man nin legal action ang iba pang mga partido na pinagpangaranan asin dinawit ni Miao Miao magigirumduman na inutnang ipinagpahayag ni Miao Miao Marsaga na dati man na miyembro kan NUP sa iyang payag dahil pa sa nanahaloy sa sayang post online asin na public statement naan sa iyang mga pagiriba sa partido na karsibisbot ni na suhol gikan sa negosyanteng si Enrique Rason karibay kan pagsuporta kay Romualdez kan kasagsagi kan House Speakership race kan nakalis na taon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal nakatalaan subuot na magsampa nin reklamo ang Department of Interior and Local Government laban sa nagkapirang mga opisyal kan Bureau of Fire Protection BFP. Iyan kasumpay kan subuot minapula nga bidding para manda sa pagpili kan mga fire safety equipment asin sinasabing nakaresibisubot ang ahinsya ning 15 bilyones pesos na kickback sa kada taon basado kay DILG Secretary John Beca Remulla. Posibleng sampaan nin reklamo sa masunod na simana ang inot na 20 mga opisyal kan BFP na gabo sa haralangkaw ng mga opisyal kan sinambit ng ahinsya na sangkot subot sa bid rigging kanda fire trucks asid man mga ekipahe. Ipinagpahayag kan sekretaryo na magpapapod siya nin press conference para bada sa bilog na detalyes kasumpay kanasambit ng issue basado sa pagtaya kan sekretaryo nakakulikda anda BEP ninabuton sa 15 bilyones pesos kada taon gikan sa mga negosyo sa parte mismo kan nasyon kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal ada Puwersa Armada kanda Pilipinas sinasabing magapapasunod kan loyalty check sa indang mga pag-iriba ipinagpahayag sinayumahan kanda Puwersa Armada kanda Pilipinas sa AFP na nagpasunod sindakan pinagapod na loyalty check sa indang mga personay. Ini may relasyon sa pagkakasibak o pagkakatanggal sa pwesto ni Colonel Audi Mungaw. Ninuli man kan kontrobersiya na political na pahayag basado kay EFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na bilog pa man
ana sa indang organisasyon maayo nin katotohanan na nagkakawatak-watak na ang grupo kan Puwersa Armada kan Pilipinas. Ipinagpayag na nagkakasararuan sa mga soldados kung saan nagdadanay sindang professional asin sararo. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes, ipinagapayag asin inako ngunyan kan Independent Commission for Infrastructure ICI na may dakulang epekto sa sindang trabaho ang kakulangan kan mga commissioners. Basado sa ICI Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. na ninhuli kanasambit ng problema, anday muna sinda makakapag-endorso ng mga dapat nakasuhan na iniimbestigaran nindang anomalya sa flood control project. Sa presente kaya nagdadanay si ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang natatada na commissioner kan ICI magigirumduman na digdi nagbuta sa mga pwesto si dating Commissioner Rogelio Singson asin Rosana Pardo ninulikan man lain-lain na mga rasones. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal nasa proseso o lado nasyonal nasa proseso na kan Pilipinas na maghagad nintabang sa International Criminal Police Organization o Interpol para mada sa pagdakop kidating ako Bicol Congressman Representative Saldico kan probinsya kan Albay na nagtatago subuot sa parte kan Portugal. Basado sa Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Beca Remulla, egwa ni nagsugo si President Bongbong Marcos Jr. na formal na mag-apply nin extradition treaty maski ngani mayo nin extradition treaties sa nasambit ng duwang nasyones. Kung talagang nasa Portugal na ini, dakula ang may tatabang kan Interpol para mapabalik sa Pilipinas si Congressman Saldico kan ako Bicol na taga-Albay na atubang siku sa kasong graft malversation as in falsification of public documents ninulikan pagibo kan maanumaliyang flood control project duman sa parte kan Oriental Mindoro. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal si Senadora Amy Marcos. Nangapudan si Senador Amy Marcos na nin-investigasyon sa Senado matapos man kan trahedya duman sa parte kan Binaliw Sanitary Landfill duman sa Cebu City na ikinagadaan ninda day mababa sa 13 kataos sa iya nga ipinagsampang Senate Resolution number 244 o bato kan senadora na aramon kun nagsusunod ang landfill sa Republic Act 9003 o ang pinagapod na Ecological Solid Waste Management Act of 2000 asin iba pa nga mga batas sa operasyon kan kaligtasan kan mga sanitary landfill. Aabuton man asin digdi nin investigasyon ang posibleng mismanagement over filing regulatory lapses asin koneksyon sa pagbagsakan 6.9 na magnitude kan linog kan September 2025. Ipinagpahig ni Marcos na dapat ining nangyari asin idinagdag niya na padagos na nangyayari ana mga araw kaning mga trahedya ninhuli sa dai pagsunod sa parte mismo kan mga protocol para man sa safety kan mga namamanwaan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, inireklamo ni President Communication o Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa National Bureau of Investigation NBI ang subuot pagbabanta sa buhay kani sa paagiman ka na social media posts. Basado man kay Castro na may pagkasabot ini sa social media posts kan Facebook na pinagpaluwas na Luminous by Trixie Cruz sa Angeles asin man na amit paglinawan na naglalaman ka na pagsasabing pagkukulog nin pisikal seryosong banta sa sayang buhay. Dagdag pa kani na importante na iparecord din sa NBI ang nasambit ng pagbabanta nin huli
sa baka may maraot na mangyari sa iyang buhay. Personal na ipinagpakuriyat ni Cruz Angeles alaga daip si paglinawan na kung sa ina ang FB page ang nagdaranin parehas nindang pangaran. Inako ni Castro na natakot siya ninulita da siya tuod na igwa nin banta sa iyang buhay. Siring kani ana sabing malayang pamamahayag anday dapat may kakabita na pagbabanta. Sangunya na pinag-aadala na kung formal ining masampa nin reklamo o kaso sa korte. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal duman sa Cebu, nagsampa ni not guilty plea sa mga kasong pagbalga sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act asin malversation of public funds. Ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Diskaya kaibanan ang 8 opisyal asin mga tauhan kan Department of Public Works and Highways DPWH Davao Occidental District Engineering Office DEO kanda sudma Enero 13, 2026. Pinagpahig ni Diskaya an sa iyang play sa sarong arraignment na ginibo kanda sudma sa atubangan kan Regional Trial Court Branch 27 duman sa siyudad kan Lapu-Lapu kay Bali asin kay bana ni Diskaya sa mga kaso sinda Maria Ruma Rimando, President kan Santa Timothy Construction, sarong kumpanyang pagsasadiri kan mga Diskaya pati naman ang 8 opisyal kan DPWH na naaatubang man kan kaparihong kaso. Ang kaso iikot sa sarong flood control project duman sa parte kan Davao Occidental. Basado sa mga investigador, digdi pinagbayadan gamit ang pundo kan gobyerno maski nga ni partially lang subuot ang natapos. Inakusahan kan na prosecution ang mga respondent na nakikipagsabuatan subuot tangani nga aprobaran ang pundo asin ipaluwas ang mga bayad para sa nasambit ng proyekto asin subuot pagbalga sa ley, partikular na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa mga provision kan Revised Penal Code mapadapit man sa malversation kan pundo kan gobyerno. Ipinagninigaran kan gabus ng mga akusado ang mga sahuta asin padagos ana sa indang kawaran subot nin kasalan sa panahon kana sambit ng arraignment. Ninuli kani nag-schedule ang korte nin sarong marking of documents sa Enero 27, 2026 na susundan kan pre-trial conference sa Pebrero 3 kung sa inda digdi lilinawon ang mga issue asin mamarkahan ang mga ebidensya antis dagos na nin na pagpapadagos kana sambit ng pagbista. Tinawando ni Abogado Cornelio Samaniego, abogado kan depensa ni Rimando, na kinakaipuan ang sarong joint ocular inspection sa proyekto tanganing maaraman ang totoong sitwasyon asin masiguro ang mga sahuta asin basado man sa katotohanan asin bako lang sa parte kan mga dokumentos. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal, igot na pinagapahimutikan kan kampungon niya ni former Department of Public Works and Highways Engineer Henry Alcantara ana urulay-ulay mapadapit man sa recantation kaini mapadapit sa flood control project basado sa legal counsel kanasambit ng dating opisyal na si Abogado Emil Carlo Hubin. Nagkukuriyat na impormasyon binawi ni Alcantara an sa iyang testimonya asin ini bako da ang totoo. Pinagkukonsidera man niya na ini bilang misleading ninulita mayo subot nin katotohanan an pag-recant ni Engineer Alcantara sa mga ipinagpapahayag mapadapit man sa naglalaman sa anomalya sa flood control project. Gustong sabihin da ipa binabawi ni Alcantara an sa iyang mga pahayag mapadapit sa nasambit ng kontrobersiya o issue manungod sa korupsyon. Dagdag pa kani, naglaog na ini sa kasunduan o Memorandum of Agreement kan Department of Justice bilang prerequisite para makaresibi kan pinagapod na Witness Protection Program sa lado kan gobyerno.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal na proseso na ang aros 1.2 milyones sa application para man sa voter registration sa barangay asin sangguniang kabataan na BSK election sa Pitsa 2 kan bulan ka Nobyembre 2026 ungunya na taon basado sa Commission on Election COMELEC base mismo sa datos o record ipinaluwas kanikan na nakalis na aldaw kan Lunes nagluluwas na uminabot sa 1,167,115 ang bilang kan mga aplikasyon sa bilog na nasyon para man sa barangay eleksyon sa nasambit ng bilang maabot sa 600,000 ang mga kababaihan mantang 500,000 man mga kalalakihan basado sa full body nasa maabot sa 900,000 ang nag-apply bilang regular voters mantang maabot man sa 300,000 ang mga bagong botantes na nasa edad 18 anyos pataas. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, luminangkaw pa ang kaso kan super flu sa nasyon kan Pilipinas sa pinakabagong record ng unyan kan Department of Health DOH poon kan Disyembre 2025 naglangkaw nin 77 ng unyan ang kaso kan na influenza A o H3N2 subclade K na inaapod man na super flu na nadetect sa parte kan bilog na nasyon kabali ang mga kasong inigikan sa 326 na cumulative influenza A infection na sa sequence gikan sa Enero sagud ng Nobyembre kan nakalis na taon an riyon an may pinakalangkaw na bilang kana subclade K sa Metro Manila nasa 23 na kaso sinundan iyan kan Calabarzon asin Cordillera Administrative Region na igwanin tig 16 na kaso sa tao kani padagos na pinagahali ngunyan kan DOH ang peligro sa publiko asin sinasabing day dapat na maalarma ang publiko sa paglangkaw kan kaso kan super flu ninhuli ta kadaklan manda sa mga pasyente na kaigwa kan arog kaning hilanga an nakarecover na asin mayo nin napabareta na binawian nin buhay. Paliwanag kan DOH na ang superflu an bakong sarong bagong helang asin igwaman nin St. Tomas nakapariyo sa naman kan ordinaryong flu kabali na an abo trangkaso, sipon asin pagkulog kan mga kasuan. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal ang Department of Foreign Affairs nagbareta nin mayo nin mga Pilipino na naapektaran sa mga protesta na pinagigibo naman sa nasyon kan Iran. Mayo man nin napabaretang Pilipino na naapektaran sa nangyayari na protesta naman sa nasyon kan Iran basado yan sa Department of Foreign Affairs DFA sa tao man kan padagos na naglalala asin na nagpagirumduman ang imbahada kada Pilipinas duman sa Tiran sa mga Pilipino duman na magdanay na maging alerto bawasan ang pagiro o pagluwas basado man sa DFA may 823 o 823 na mga Pilipino duman sa nasyon kan Iran kadakla na mga permanent resident kabali digdi an mag-agum asin na mga aki kan mga Iranian citizen mantang digdi nagtaunin advice asin nagpagirumdum ada DFA na kinakaipuan nin tabang pwedeng makipag ulay tulos magapod sa parte kan na imbahada. Magigirumduman naghiwas ang mga protesta duman sa nasyon kan Iran ninuli kan dakulang baba kana kantidad kana kwarta asid na naglalalang krisis pang ekonomiya kan sinambit ng nasyon. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal ang Food and Drug Administration mayo pa nin naresibing barata kana pag kakahilang gikan man sa nirikul na
o infant formula products. Kinumpirmariyan kan Food and Drug Administration FDA na mayo pasindang nare-resibi na bareta na nagkaigwanin helang asin na maraot na epekto kasumpay kan infant formula products daipas na naluy voluntaryong nirikul kana Nestle Philippines. Paliwanag kana FDA ang pagrikul sa nagkaperang mga batches kana duwang infant formula products kana kumpanya na Nanda Optipro asin na Nangkid Optipro ay bilang precautionary measure kasunod kana nagluwas na issue na may pagkaaram sa sarong raw materials gikan sa supplier kana nasambit na nga manufacturer. Sangunyan padagos an investigasyon kana FDA tangani man maaraman ana hiwas ka na sambit na nga issue maski nga ni may pa na ipinagtalaan na food safety limits na naaraman sa raw materials. Pinaglinaw kan FDA na limitadong bilang lang kan mga VATs sa Pilipinas ang apektado alagad piga tawanin abiso kan nasambit ng opisina ang mga konsumidor na digdiya pundon tulos ang paggamit kanasambit ng mga produkto asin sundo na unrecall instruction kan kompanya. Pwedeng i-check kung apektado ang produkto sa website kan na paratemba.com.philippines. Dagdag paman kan FDA magpapadagos ang inspeksyon asin monitoring tanganing masiguro ang kaligtasan asin kalidad kan produktong ipinapabakal urog na para man sa mga aki asin sa radit na mga aki. Mga tugang mga detalyes anda mga barata sa luwas ka nasyon sa kinabanin karawat asin lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Matugang liwat tuyang unyan na detalye kana sa tuyang mga barata na kitang unyada sa lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal na ngapudan niyan si Consul Doka Jess Albiusa sa sangguniang panglunsod kan siyudad Canaga sa publiko na magsampat ng mga reklamo sa mga internet provider sa laog kan siyudad Canaga. Ini kasumpay sa haros wala tuong mga reklamo sa mga ini. Ninuli naman sa kawaran asin maluyang serbisyo kan mga internet sa tagkapira mga karungan asin mada negosyo sa laog kan na siyudad Canaga. Pangako ni Albius na tulos na aksyonan ang anuman ng mga reklamo sa mga internet provider sa laog kan Naga. Si Albius ang chairman kan Committee on Public Utilities sa laog kan siyudad ni Naga. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes ganda mga barata sa lado lokal. Kadakul nga na anda aga kakaigwanin na mga pangapuda na napakarayon ang serbisyo ana internet sa mga eskwelahan sa mga arong ninulit ni requirements kan sarong graduating student na naaapektaran kana nasambit na mismong mga pagluya asin kawaranin na internet. Manlain-lain na reaksyon ang kinakatubang unyan sa sarong internet providers. Ninulikan sa buot palyado kaning serbisyo sa laog kan siyudad Canaga saro sa mga reklamo ang kawaranin internet connection sa parte mismo ka nagkapirang barangay kapali na anda mayaon na sa parte mismo anda mga bukid na lugar o pasiring puon sa Pakul abot na duman sa Carolina na subuot digdi ana namamatian na kana nasambit na nga mga residente sa apura kaya na isinampa kan kapira mga subscribers sa barangay kan Kararayan ana kapariyuman na sinasabi nga problema sa parte mismo kana sinambit na nga koneksyon kana internet sa saindang lugar. Pagkapirang mga internet providers ana sinasabing
pakarayon na anda sa inda mismo mga internet connection na di sa laog kan syudad Canaga. Inuli ta apektado subot ang tinatapos na mga school requirements kan mga estudyante bilang mga graduating student. Nagkaparas mga subscriber kani ang nagauka na sa indang pagkadismaya sa tinasabing haluya na pila sa opisina kan providers parte mismo kan na barangay kan San Francisco para man sa pagpaabot sa naninreklamo aghagat in action sa nasambit ng problema. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitungyada sa ladua lokal. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa ladua lokal. Iriduan sarong lalaki kanda badilon in riding in tandem duman sa parte kan Banwaan kan Batu Camarines Sur. Uyit paderes sa detalye. Binawian na rin buhay ang sarong lalaking biktima ng pampabaril dyan sa Banwaan ng Batu Camarines Sur kasunmang maagahon. Ang biktima na nagalamantang pinagbubulong sa ospital si alias Wawa, 36 anyos. Sigun sa investigasyon ng mga pulis, alauna ng maagahon. Ang biktimang si Wawa at silang pinsan kailing si Buban. Nagiinuman sa luwas kan sa endang harong biglang kumilabot ang railing and talib at pinaputukan ng baril ang magpinsan na nalagarto ang biktimang si Wawa. Marikas na pinaharurot ang mga suspect ang piglulunod ng motorsiklo pasiring sa demaraman na lugar samantalang ipagdalagal man sa ospital ang biktima. Alagad ini binawian man sila ng buhay dahil pasal na nahahaloy. Para sa BBS News, Poyet Pareres. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. O sa iba pa nga detalles ka na sa tuyang barata sa lado lokal, rangka number 8 person sa parte mismo kan probinsya kan Camarines Sur, arestado kan mga miyembros kan na autoridad. Iyan bunga naman kan na pinakusug na kampanya kan law enforcement operation kan Philippine National Police sa enterong parte kan Bicol Region. Matrayumpong nadakop kan kapulisan ang pinagkukonsideran na number 8 most wanted person sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur. Ini si George, 21 anyos, matapos isagibo an operasyon duman sa parte kan na barangay kan La Purisima sa Banwaan kan na Buwa Camarines Sur kanda Sudma. Basado sa liderato kan Philippine National Police o PNP Bicol, naging matrayumpo ang pagdakup kana sambit ng mga miyembros kan pulis sa suspek sa bisa kan mandamiento de arresto na pinag-issue kan korte para sa kasong panlulugos o rape na mayo nin magkakadigong piyansa. Sa isinaghibong pag-aresto, ipinaliwanag kan mga personay kan Nabuwa Municipal Police Station na nagserbing arresting units ang naging pagbalga sin maging ang karapatan sa lado kan konstitusyon kan suspek bunga naman sa nagdadanay na lay kan Pilipinas. Inot na nagpasairarom sa medical check-up anda suspect antes ng dagos itinurn over sa kustodiya kan Nabuwa Municipal Police Station para sa magkakadigong disposisyon kung saan siya nakakulong sa presente. Sa iba pang detalles kan mga barat sa lado lokal, 75% kan PDL sa BGMP Mil Dormitory sa Siyudad Canaga envuelto o may kaso sa illegal drugs. Daryl Banya sa detalye. Nagkumpirmar kan bagong acting warden kan BGMP Male Dormitory di Naga na si Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bubis. Nakadaklan kan mga nakakulong sa ilang pasilidad ang kaso may koneksyon sa illegal na droga. Aminado ang warden na dako lang angat ini sa iyang lado kung ikukumpara sa mga dati kaining naging destino. Sa kabilugan kaya, nagapakol
sa 75% kan mga persons deprived of liberty ang imbwelto sa drug-related cases kung kaya kinakaipuhan na urog na pakusugon ang pag-inspeksyon sa laogan kulungan tangarig masiguro na mayong makakalaog na kontrabando urog na ang illegal na droga katakod kay inihigot na pinapautob ang istriktong pag-inspeksyon sa mga nagbibisita o mga naglalaog sa pasilidad at nagigibon ng regular na pagrekesa ang mga personahe kan Bureau of Jail Management and Penology sa lambang dormitoryo kan mga persons deprived of liberty. Sa ngunyan, igwang 303 na mga preso ngayon sa kustodiya kan sinabit ng pasilidad. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinahayag kan na liderato kan Philippine National Police o PNP digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na ang mga minor de edad na nagmamaniho bawal asin igwanin pananagutan sa lane. Partikular na ang mga magurang kani iyan basa dumanda sa Republic Act 4136 o ang pinagapod na Land Transportation and Traffic Code of the Philippines asin man DepEd Memorandum Number 185 Series of 2017 ipinagpahayag sa gabus na mga magurang sa irarom kan na lay maigpit na ipinagpapangalad ang pagmamaniho kan na mga menor de edad kung kaya pinag-iing kaminar nabantayan asin gabayan ang sindang mga aki ninuli tapuera kani may pananagutan na anda mga magurang asin na digdi pwedeng patusahan na maikulong asin na maipamulta kung na di da ininda tatawanin atensyon asin na disiplina an sa indang mga aki asin tinutugutan na magmaniho an sarong minor de edad. Pagirumdum kan liderato kan Philippine National Police digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur na dapat da itinutugutan kan mga magurang kapag maniho ni na bihiklo kaibana na an motorsiklo an mga minor de edad. Sa iba pa nga detalles kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado lokal inilansar ngunyan kan local government unit kan Siyudad Canaga ang sarong multi-pronged na plano tangani manda na digdi sinasabing tawanin solusyon at bulos kan trapiko lalo na sa lugar na CBD1 asin CBD2 sa mga panginot na mga tinampo arog kan na Piña Francia Avenue, Acuvi Street asin man MT Villanueva Avenue. Pasado yan sa parte mismo kan lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga dapat ana one-way scheme lang para man maresolberanda anda pagkakaigwa ni traffic sa parte mismo kan mga lulunadan sa mga kalye Canaga. Subuot mas epektibo ang pagdulnin bastanteng bangkita, ligtas na espasyo para manda sa paglalakaw asin pagbibisikleta asin digdi malalauman na kan publiko na transportasyon tangani manda na maingkaminar ang mga tao na iwalat ang sindang mga pribadong mga lulunadan. Pinagaadalan ka na syudad ang pagpapatindog kan sinasabing free parking areas asin na pagtukdo kan na tamang loading and unloading zone para man sa PUB katabang ana biskas igwamanin na prosopistong subsidiya sa 2026 budget na nakatagama sa mga drivers na posibleng mawara mawara ni na pasayro sa saindang pagsunod sa lado kan istrikto nga schedule kan na pagbiyay. Inisubuot anda gigibon tanganing masiguro ang tamang oras kan na biyahe kan mga pampublikong mga lulunadan maiwasan anda haluy na paghahalata kan mga pasayro. Tinawan doon kan City Hall na daitulos sa mamamatian ang epekto kan mga reforma asin ini ang pig-iing kaminar ang publiko na magpartisipar sa Traffic Summit ngunyan na Enero 2026.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, matrayon pong na isagibukan na sudma ada pagtao nin mga urig para man sa mga ASF affected farmers sa panginginot kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili Camarines Sur sa irarom kan liderato kan alkalde na si Maribik Bikbik Solano sa paagiman kan Municipal Agriculturist Office na pinapamayuan ni Mr. Hieronimo Ayo Jr. Ipinagtao asin natabangan kana Committee on Agriculture sa liderato man ni Maria Lourdes de Benagracia asin man katabang an sarong kompanya nin PIDS sa parte mismo kan banwaan kan Pili Camarines Sur parte kan padagos na suporta asin tabang kan mga kababayan sa banwaan kan Pili tanganing liwat na makabangon gikan sa parte kan epekto kan ASF padagos ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Pili sa pagsulong sa mga programa na magpapakusog sa sektor kan agrikultura asin kabuhayan sa parte kan mga taga-banwaan kan Pili Camarines Sur sa liderato ni Mayor Maribik Bikbik Solano. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal, ang lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Magaraw Camarines Sur anda nagakaigwa ni na pererman tangani man pakusgun anda serbisyo sa parte kan salud sa banwaan kanda Magaraw Camarines Sur bilang lakdang kanda pagsulong asin pagpapatibay sa lado kan serbisyong pangsalud kan sinambit ng banwaan. Isinagibo kasudma ang MOA signing kan LGU Magaraw sa panginginot ni Abogado Maria Marua Sinyar o Mayor Attorney Maria Marua Sinyar. Katuwang ada Magaraw Rural Health Units na pinapamayuan man ni Doktora Darlene K. Garcira o beto kanasambit ng Memorandum of Agreement MOA asin na other referral facilities on outsource services na pakusugon asin man i-standardize ang referral system asin man kolaborasyon sa Naga City Hospital sarong health referral facility sa irarom kan city government kan Naga. Sering manda sa pagiman kan kasunduan pinaglalauman na mapapakaray ang access asin kalidad kan na outsource diagnostic asin medical services para man sa mga pasyente kan banwaan kan Magaraw Camarines Sur. Ipinapailing sa MOA signing na ini ang matibay na commitment kan LGU Magaraw na paiwason ang serbisyo asin mada sa lado kan salud asin pakusugon ang relasyon katabang ang institusyon sa pakikipagtabangan sa Naga City Hospital. Mas mapapakaray ang serbisyo asin medical para man sa parte mismo kan banwaan kan Magaraw. Nagpahayag pa ninda pasasalamat ang LGU Magaraw sa parte kan LGU sa laog kan na Siyudad Canaga sa padagos na suporta asin na kasunduan na ini patunay na matibay ang enter-LGU partnership para man sa mas maray na dikalidad kan serbisyo sa parte kan na salud. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, isinagibo ang blessing asin inauguration kan access road duman sa zona sa East Barangay kan Karoy Royan sa banwaan kan Pili Camarines Sur kan Sudma. Sarong proyektong patunay kan padagos na suporta kan gobyerno lokal kan banwaan kan Pili Camarines Sur sa mga programang direktang mapapakinabangan asin makakatabang sa lado kan komunidad.
ini ang nagpapailing nin grabing pagsuporta kan administrasyon ni Mayor Maribek Bikbik Solano kan Banwaan kan Pili Camarines sa mga proyekto na nagbubunga, nagdudulot nin kauswagan asin mas maray na akses para man sa mga residentes kan barangay kan Karuroyan, Sering o Karoy-Ruyad, Sering Band, ana paninindugan kan Banwaan kada Pili Camarines sa paagi kan liderato ni Solano na ana gobyerno kan Banwaan kan Pili ana magsasagibo nin mga proyekto na mahiwas na benepisyaryo iyo ana mga residentes sa nasambit ng Banwaan kaibanan sa nasambit ng inaugurasyon. Iyo mismo ana manlain-lain na mga opisina kada Banwaan kan Pili Camarines mga department head asin man mga miyembros kan sanggunian sirin man ang bilog na barangay council kan barangay kan Karoy-Ruyan sa Banwaan kan Pili Camarines Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Anda Pasakaw Medical Center araninang magbukas sa liderato manyanda ni Mayor Nino Tayko aranina nga matapos ana konstruksyon kan Pasakaw Medical Center sarong plano nga hospital na itinundog sa pagtatarabangan kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Pasakaw Camarines sa liderato yan ni Mayor Nino Tayko asin man kan gobyerno probinsyal kan Camarines sa panginginot ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan 2nd District kan probinsya kan Camarines kaya narealisar anasambit ng proyekto o beto kan sinambit ng pasilidad na matawan ni na maray asin di kalidad na serbisyo medikal sa mga tagaduban sa Banwaan kan Pasakaw Camarines pati naman mga pagtaraid na mga lugar asin na maging sa mga pasyenteng gikan sa probinsya kan Masbate pwede man na ilaog sa nasambit ng hospital dyan sa Banwaan kan Pasakaw Camarines makukuha ini dyan sa party mismo kan Signature Park, Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata kitang unyad sa luwas kan nasyon sa barata ngunyad sa lado international pinagkondina kan United Nations Human Rights Council and madugong paagi kan Iran laban man sa mga nagpuprotesta demand sigon sa Special Procedure United Nations Human Rights Council sa sarong malinaw na pagbalga sa karapatan pantao ang pinaggibong niyan kan Iran nagkapira sa mga risa iyo ang puwersahan na pagbungkag sa isinasagibong matuninong na protesta pagdakop sa mga protesters, kaibanan ang mga aki asin pag-atake sa mga medical facilities. Nakikipag-ulay na ang Iranian authorities asin man ang UN Human Rights Council asin nga pudan sinda na pundo na ang madugong pagbungkag sa kilos protesta dumanda sa nasambit ng nasyon. Magigirumduman na maabot sa 1,000 na mga protesters ang nagadan sa protesta na magpuon kan tulong simana na ang nakakaagi. Sa satuyang barata ngunyanda, mga tugang barata kita ngunyanda sa kinabanda ni Karawat. Sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon, lalong-lalo na sa kawat na tennis. Digdi sinasabi na sa kawat na tennis padagos ang pamamayagpag kana Pinay players o tinistang Pilipina na kung sa inda ini ana padagos na nakakaguno ni na mga onra sa parte ka na pangkinabana na Karawat. Matrayum po kaya na digdi padagos na nagaangat ngunyan ana rating
kanda sarong Pinay na parakawata na tinista sa parte kanda mga pinagpapartisiparan kaning karawata urog na salado ka na WTE na sinasabing ini anda padagos na mayagpag suportado ngunyan kada mga Pilipino ana nasambit na nga Pinay player ninuli man ka na sa iya mismo nga ipinapahiling na mga agresibo nga mga lakdang sa parte mismo ka na kawat na tennis si Alex Ela iyo ana pinagasasabi asin na pinupunterya kapot na kan Pinay tennis star na si Alexander Ila ang ika-49 ranggo sa Women's Tennis Association WTA ranking. Ini ang panibagong career high na ranggo kan bagitong tennis player na Pilipina. Ang bagong ranking kasunod man kan sa iyang kampanya sa lado man kan ESB Classic Auckland sa New Zealand sa nasambit ng torneo nagibo kan na Pinay players na uminabota sa semifinals kabali ang impresibong plano o kapangganahan sa mga nainot na mga elimination round arog kan mga ginana kani kan mga nakalis na mga aldaw antis man kan ESB Classic nasa 53 na pwesto si Ila alagad ngunyad siya yauna sa party kan ika-49 na pinakamaurag na tinesta sa mga babae sa bilog na kinaban. Iyan ang tiripunan kan mga bareta sa pangarang sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako po si Jonel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya atin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:06 BBS Basta Bareta Sigurado. Matok maray na aga po sa po si Jonel Cuba sa headlines kan mga bareta. Gobernador o dating gobernador idiniklara bilang persona non grata kan sanggunian na panlalawigan. Dating municipal kagawad arestado huliman kan kasong korupsyon. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata makusog na lead Moseros rape islay nagluwas kasunod ka na DNA test result sa mga person of interest dyan sa Pakul. Sa tuya pang mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Camarines Sur, nanginginot bilang top tourist destination sa interong Bicol, sabihan kan DOT. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirundong. Mga tugas ito po si Jonel Cuba sa detalyes na kan mga barata sa lado lokal. Gobernador idiniklarang persona non grata kan sanggunian panlalawigan sa butong 8 saro inag-aprobaran kan mga miyembros kan sanggunian panlalawigan ang sarong resolusyon na idinideklara bilang persona non grata ang gobernador kan na probinsya kan na Catanduanes na si Patrick Alina Asansa kay bahanda sa mga bagbutunin pabor sa nasambit ng resolusyon sinda Provincial Board Member Santos Sapi, Edwin Tanail, Giovanni Balmarid, Arnil Turado,
o si Sani Francisco o si Ivan Baliduy, Vice President Tito Villamora, asin SK President Alvin Rodriguez, sulaminting si Provincial Board Member Benedict Giananda and nagpabor sa nasambit ng resolusyon mayo sa sessions Vice Governor Robert Fernandez, asin man ti Provincial Board Member Lorenzo Timplonuevo, asin man si PBM Tyrell Abanyel, si PBM Rafael Zuniga, ang temporaring presiding officer sa nasambit ng sesyon. Ang resolusyon pinag-isponsoran ni Provincial Board Member Edwin Tanail o si Romeo Francisco, asin Dr. Santos B. Zafi. Ini kasumpay kan manlailain na mga urulay sa pagultanan kan executive asin legislative branch duman sa probinsya kan Catanduanes. Kay bandigdi and defiance subuot kan gobernador sa innovative na appropriation ordinance kan sanggunian panlalawigan para man sa cash assistance sa mga biktima ng bagyong Uwan. Sa resolusyon na binasa ni Provincial Board Member Francisco, sinabi kani na sa imbis magsagibo in legal readiness ang ginibusubot ni Asansa ana public attacking laban na sa partibismo na ISP para man di ipangalandakan na unbrand na ISP ana mga illegal, trapo, korap asin mayo ni ginigibo. Ang mga pahayag subot na ini sarong di pamaturi asin baseless saro subuot ining gross misconduct, discourtesy asin abuse of governor influence and public platform. Naging autocratic na subuot ang gobernador sa iyang pamamahala o liderato sa partibismo kan na probinsya kan Catanduanes, baga na pinagkukontra kan na sanggunian na panlalawigan ninulit ni balga subuot na nagdadanay na demokrasya. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang dating municipal kagawad inarest ninuliman kan kasong korupsyon. Arestado ang sarong dating municipal kagawad duman sa parte mismo kanda Biga sa Catanduanes. Anda nagtalikod na banggi matapos ang sarong koordinadong operasyon kan mga lokal na puwersa kan pulisya. Sigun sa Catanduanes Provincial Police Office, ang operasyon isinagibo kan mga joint elements kan Biga Municipal Police Station Asiman Catanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company. Bandang alas 6 nin pagkabanggi, ang warrant of arrest ipinagpaluwas kan Sandigan Bayan sa Quezon City ninuliman kan pagbalga sa Section 3 Paragraph A kanda Republic Act 3019 o ang pinag-aapod na Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mayo nin nagrekomenda nga piyansa para sa temporaryo nga pagkakalibre kana sambit ng akusado. Ang dating opisyal sa presente yaon nakakulong duman sa Biga Municipal Police Station para man sa tamang disposisyon sa Catanduanes. Sa iba pang detalyes kan mga barata pagitangunya na sa lado lokal. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Provincial Number 9 Provincial Most Wanted Person duman sa Banwan kan Tigawon Camarines Sur nadakop duman sa Cavite. Bukit Paderes sa detalye. Pagkatapos na matunugan kan karong 42 anyos na nagpaluwas na ning warrant of arrest ang korte para sa kaso kay ning rape diyan sa Banwa ning Tigawon Camarines Sur. Tulos ining nagpatuloy pasiling duman sa barangay Pasong Kamatsili sa General Trias sa Cavite sa pagkunang daing na siya matutuhakan kan mga otoridad. Alagad ka nakaaging aldaw ang mga personalis kan Tigawon PNP sa Erarom kan Task Force Charlie na susum ang suspect na number 9 na provincial most wanted person sinambit ng lugar.
ang suspect na si Bay, 42 anyos, dagos kan bilit-bilit pauli diyan sa Banwa ng Tigaon para atubangon lang sa iyang kaso. Mayroon nagrekomendang piyansa sa sinambit ng kaso. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Tayba ang detalyes kan mga barat sa lado lokal ang Camarines Sur iyo nanginginot bilang top tourist destination sa Bicol sa 2025 basado yan sa DOT. Nanginot ang probinsya kan Camarines Sur bilang panginot na destinasyon kan mga turista sa Bicol region na basado sa 2025 year-end data o report na ipinagpaluwas ng Department of Tourism DOT Regional Office Number 5 basado sa DOT Regional Director Herbie Aguas o minabuta sa 721,631 ang kabilugan na bilang kan mga tourist arrival sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur kung sain 708,367 ang lokal na mga turista asin 13,264 ang mga foreign visitors. Padagos na pinagdadayo ang mga turista ang mga tanyaga ang mga pasyaran sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kabali dyan ang Karamuan Island asin manda World Class Camarines Sur Water Sports Complex CWC an Eco Adventure Site kan Mount Isaruga sharing man ana nagdadarakulang mga festival events araw kan Piña Francia Fiesta asin Kaugma Festival taon-taon nag-iingkaminar nin rinibong mga bisita asado ki Governor Elry Villaporti an pagbistong ini padagot na pagpapailing kan makusug na dalaga na gobyerno lokal kan probinsya kan Camarines Sur asin manda sa tabang man kan mga pribadong sektor sa padagos na pag-asenso kan turismo sa laog kan probinsya tinawan doon ang padagos na paglangkaw kan tourist arrivals as nagbubukas nin kadakol na mga oportunidad trabaho negosyo asin kabuhayan para sa mga residentes kan probinsya kan Camarines Sur ang trayumpong ini anda bako lang sa parte kan bilang kan mga turista kundi trayumpo kan Camarines Sur sabi man ni Gobernador Elry Villapuerte padagos na itataas ang kalidad kan turismo sa laog kan probinsya infrastruktura asin serbisyo tangani pang as pang mapakusog ang ekonomiya sa laog kan probinsya kan Camarines Sur sigun ki Gobernador Elry Villapuerte sa padagot na pag-asenso kanda tourism destination na nagpapasudot nin mas pinakusog na promotional efforts pinaglalauman pa nga makusog na tourism performance kan Camarines Sur sa mga masudod na taon inulit tasaro ini sa mga tinatawan ni atensyon ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa panginginot ni Gobernador Elry Villapuerte tanganing mas lalong mabisto ang probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalles kana mga bareta pagtangunya sa lado lokal ang mahili magadangog o manraota online piga papatanitan kan PNP asin manda Anti-Cybercrime Unit Darrell Banyas sa detalye. Padagos na pinapagiromdom sa publiko na may limitasyon ang freedom of speech o rugna sa paggamit ng social media kung sa ilang mga post, mga komento asin mensahe na nakakaraot nin reputasyon ng kapwa, pwede magresulta sa kasong online libel sa lindong kan Cybercrime Prevention Act of 2012 o ang Republic Act 10175. Sigon sa Naga City asin Camarines Sur PNP Anti-Cybercrime Unit, ang social media na dapat ibuhon freedom wall kan sa indang pwedeng magpahayag nin anggot, akusasyon o mga informasyon na daiman beripikado kung mapatunayan na ang sarong post o komento nakakaraot ng reputasyon ng ibang tao, posible ning basihan nin kasong kriminal. Tinawan doon na ang emosyon o ang anggot pwedeng maglihi sa na alagad ang epekto kan criminal record pwedeng maglaog sa panghabang buhay. Kung kaya inaabisuan ang mga netizen na mag-isip-isip muna antes na mag-click nin post asin aramon kung ano ang ipapahayag na totoo
may pakinabang sa publiko o simpleng pangraraot sana. Padagos ang pangapudan kan mga otoridad para sa responsable asin malikay na paggamit sa social media asin sa pagrespeto sa dignidad asin diretso kan kapwa pag-abot sa digital space. Dagdag na bareta sa Senado Lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Tayo pa niya itong detalyes kunyan kanda sa tuya pang mga barata pakita kunyan sa lado lokal. Naugma si Gobernadora Elry Villapuerte sa planong pagbisita ni Secretary Benz Dizon sa laukan na probinsya kan Camarines del Sur, partikular na sa Andaya Highway para aramo ng mga problema sa nasambit ng tinampo tanganing ini. Ang tulos na dagos-dagos sa mapakaray si Secretary Dizon na analuyang pinag-imbitaran ni Gobernadora Elry Villapuerte para manda personal na mahiling ang kamugtakan na kanda probinsya kan Camarines del Sur mga proyekto na pinag-gibudigdi asin lalong-lalo na ang Andaya Highway ada mga naginibo na mga tinampo asin iba pang mga infrastructure project sa laukan na probinsya kan Camarines del Sur ipipresentar man anda gobernador sa pagbisita digdi ni Secretary Dizon. An imbitasyon na ni Gobernadora Elry Villapuerte Dizon ana haloy nang naka-schedule alagad na inatatawanin oras sa ana sekretaryo o kana sekretaryo ulita naging sibot ini sa investigasyon kan flood control anomalies alagad ngunyan libre na an sa iyang oras sinsibota ini mabisita na sa laogan na probinsya ng Camarines del Sur ako man sitgasyon ang dahilan kung taano ta bibisitaw ni Dizon ang Andaya Highway kundi ini aloy na talagang plano huli man kan na imbitasyon asin kaagadan ni Gobernadora Elry Villapuerte, Congressman Migs asin Congressman Luigi Villapuerte, steering man Congressman Huri Bata. Yan lang kaya mangyayari ulit tabako ng gayong okupado na oras kanda sambit na nga sekretaryo sa party mismo kana manangyayaring pag-imbestigar sa flood control project anomalies. Kuya si Gobernador Elry Villapuerte kan Camarines del Sur. Ng DPWH, di ba? Opo. So pupunta siya dito Friday, Saturday, kausap po. Kaninang umaga lang, alas 6, nagte-text kami. Opo. Papasalamat tayo na bibisita dyan para mabigyan ng atensyon. Hindi lang Andaya Highway. Yung mga iba't iba pang mga DPWH projects dito sa Camsur. At papakita rin natin yung Camsur Expressway, Pasakar-Balatan. Hindi lang yung may mga problema. Papakita natin yung mga magagandang oportunidad. Pilim-Melaor Highway, Pamplona, San Fernando, Pamplona, Gainsa, Diversion Road, yung Baaw Lakeshore, Bato Lakeshore. Mga gandang programa na pwede ipag-orgulyo, no? Yun lang, yung mga anomalya dyan sa partido, tignan natin kung anong, kasi dapat kung may anomalya, kasuhan talaga yan. Opo. Pero, ito lang ang gusto ko sabihin, sa Andaya Highway, matagal na talagang problema yan. Bilyon ng nagas yan, grabe korupsyon, mali disenyo. Pero the past 3 years, under kay Congressman Hori, kami nagtutulungan, napaganda na yan. May problema, marami pang problema, pero nabawasan na at napaganda na. Marami na nga nagsasabi na nag-improve yan. Dahil ang budget ng Andaya Highway, nagdoble na, nagtriple na, kumpara dun sa panahon ng dating congressman dyan. At kung titignan mo, mas maraming sira na sa parting Quezon, no? So, titignan natin na ano pa ba ang kailangan gawin, baguhin ng disenyo, ayusin, lagyan ng viaduct, ayusin ng drainage dyan, para mapabuti yan. Dapat tigilan na yung mga pa-epal-epal dyan, dapat magtulungan, kasi gusto ko lang magkomento. Ito naman si Congressman Ligacion, pero siya na nag-take credit sa Andaya Highway, dahil nakita niya, lumaki na yung budget. Kung titignan mo the past 3-4 years, ang budget ng Andaya Highway, lumaki na, napapaganda na. Ngayon na naayos na, nakikiepal naman ining si Congressman Ligacion, na garo
Kaya dahil nagbibisita si Vince dahil sa iya. Kaya nagbibisita si Vince dahil may problema, hindi dahil sa iya. Oh, Matagal na namin iniimbita yan, hindi naman kami kailangan mag-Facebook. Art yan mga payag ni Gobernador El Rey Villafuerte kan na probinsya kan Camarines de Sur nahaloy na pala kaning inimbitaran si Secretary Deson Madigdis Laog kan na probinsya kan Camarines de Sur. Tiga tawan na hatol ni Gobernador El Rey Villafuerte si Congressman Nelson Ligacion na dapat akuon kan kredito kung siya sana naggibo bako nagnibo kan iba sinabihan man na ini na dapat asikaso ni ligasyon na ang mga problema sa baha sa laog kan Naga apuson na ana nawalat kaning problema sa Plaza Quezon inako man ni subuot ni ligasyon na ana tinampo sa Almida Mabulo a pinuunan ni Gobernador El Rey Villafuerte asin hinanapan pangani ni pundo ni Gobernador El Rey Villafuerte at tinaman ka naman magaraw libmanan Skybridge anak patinampo rin pagibo ka tulay iyo mismo ana gobernador ka na probinsya ka na Camarines de Sur ina ako pangunya na subuot sinagpapaipal si ligasyon turog na ang mga programa sa iya nga napuunanda sa part mismo anda dad asina 3rd district ka na probinsya nin Camarines de Sur. O yan parte kan mga pahayag ni Governor El Rey Villafuerte. yun. Sana si Congressman Ligacion mag-take credit siya dun sa proyekto niya, di ba? Bakit hindi niya asikasuhin ang problema ng baha ng Naga? Bakit hindi niya papondohan at tapusin ang yung plaza dyan sa Naga, di ba ho? Pati yung mga programa na ako nag-umpisa, yung Almeida Mabolo dyan, napondohan niya, yung deputy speaker ako, nag-video siya sa pero ang paano naman niya mababudget niyan? Kakaupo pa lang niya. Yung Libmanan, Magaraw, Kanaman, Skybridge, nakita niyo, simentado na halos lahat, inaantay na lang yung tulay. Opo. Pero nag-take credit man siya, naaram naman ng Davos, napuna niya, na konkreto yan, nung panahon ako congressman. Camsur Expressway, ang luwas, San Fernando, ang luwas Pili. Dapat siguro si Congressman Ligacion, magsabi siya, ano man ang idea niya na hindi siya nakikiepal, di ba? Kasi ano bang programa niya na siya ang magpopoon? Kasi araw kami, tinutulak namin ngunyan, Pili, sa may Kapitolyo, ang luwas Calabanga na. Sa distrito niya yan, pero kami nagpopoon ng ng inisyatibo makalsada yan. Yung Kabusaw, ang Tulay, Calabanga, may budget na rin yan. Dahil man siya nag-gibo kaya. So hapon ko, ano man ang gibo niya, di ba? Kasi yung Tulay sa Libmanan, ang labas ka naman, may budget na rin kami dyan. Baka na naman maki-epal siya dyan. Dapat kami, nakalista yung amin, maglista man siya, ano man ang idea niya, di ba? Opo. Okay. Parte mga pahayag ni Gobernador El Rey Villafuerte kana probinsya nin Camarines Sur. Lahat niya ni Gobernador El Rey Villafuerte nasampat magkakarigong kaso ang mga nagraraot sa hinda urog na ito nga mga nagpapaliwas ng mga peking mga bareta o fake news. Bistado na hinda ang mga nasa likod kan mga nagraraot at nagpapaliwas ng mga fake news. Pinagpipreparar na ang mga kaso para mas matibay ang mga ebidensya kani. Piglinaw ni Gobernador El Rey Villafuerte ang pangraraot na grabe da ang korupsyon sa Kapitolyo Provincial. Sigun Villafuerte, kung grabe ang korupsyon sa Kapitolyo Provincial kan Camarines de Sur, taano da hindi pinadeklara ang Camarines de Sur iyo ang ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa enterong Pilipinas. Ikadua, may pinagkadakulang income sa bilog na Pilipinas ang Camarines de Sur. Iyo sana ang nakakataon ng zero billing sa hospital, nakakataon man ng free wifi anda probinsya asina ianda sa intero nga Pilipinas. Sana ako ko sa probinsya kin Camarines de Sur ana nakatindog indakol na mga community college
asin kadakol ng mga imbestor ang naglalaog sa Camarines Sur kung igwa ni korupsyon sa Camarines Sur ano ta nagtitiriwala da anda mga imbestor na magbugtakan sa ilang mga negosyo sa laog mismo ka na probinsya. Nagpapailing sana na may tiwala asin may korupsyon nangyayari sa laog ka na probinsya kan Camarines Sur. O yan parte kan mga pahayag ni Governor Elry Villafuerte. Well, salamat din napot mo yan. Meron na ginagather na namin ng evidence. Alam naman namin kung sino yung mga nagpapatakbo ng mga social media, yung mga walang ginawa kundi siraan na Bicol Pals, bagong Bicol, mga yan. Alam naman namin kung sino mga nagpapatakbo na yan. Piniprepare lang po namin ng mga kaso na para matibay ang ebidensya. Pero okay lang yan kasi alam mo, sa bawat good news na lumalabas, nagpapalabas sila ng napakaraming fake news. Pero alam mo, ang fake news, hindi pinapaniwalaan ng tao yan eh. Ang good news, nahiling namamatian. Ano ang palagi nilang pininira? Grabe ang korupsyon sa Kapitolyo. Opo. Alam ko lang, kung grabe ang korupsyon sa Kapitolyo at kung igwaman, bakit naging third richest ang Kapitolyo sa buong bansa? Bakit pangalawa sa pinakamalaking income sa buong Pilipinas? O ngayon, bakit ang Kapitolyo lang Kamsur halos na nakakabigay ng zero balance billing, libreng serbisyo ng medical, libreng serbisyong gamot sa buong Pilipinas? Bakit Kamsur lang sa buong Pilipinas ang nakakabigay sa 600 barangays ng free wifi? Bakit Kamsur lang number 1 nagpatugtok ng mga community college? Bakit Kamsur lang ang maraming investor kung may corruption dito? Bakit Kamsur lang sa buong Pilipinas ang nagpapatayo ng global city kung walang pera ang Kapitolyo? Bakit nakakapagawa ng global city na global standard? Bakit Kapitolyo lang sa buong Pilipinas ng Kamsur ang nakabigay ng 40,000 na bonus at incentive kung wala ng pera at may korupsyon? Diba? So madali naman simbagon yung mga paninira na yan. Pero ang realidad, dumadagdag ang scholars, dumadagdag ang investors, dumadagdag ang tourists, dumadagdag ang mga proyekto, covered courts, eskwelahan, tinampo, dumadagdag ang benepisyo ng mga empleyado, pinapapaganda ang CWC, Kapitolyo, dumadagdag ang mga hiring ng mga Kapitolyo, nakakabigay ng trabaho. Lahat dagdag. Bakit nakapagdagdag? Walang korupsyon, maganda ang padalagan sa Kapitolyo. So yung mga naninira, sirang-sira na po talaga sila kasi alam naman natin, meron nga dyan, newscaster, Osabal, yung asawa nga niya, natalong konsyal anong masasabi natin? Kung hindi nga nila makonbinsi ang mga tao sa Lupin na taga doon sila, ano pa kaya ibang lugar? Ngayon, araw-araw naninira sa amin, alam naman natin, bayadan. Hanap buhay nila yan. Parte ka na pahayag ni Governor Elry Villafuerte ka na probinsya ng Camarines Sur. Mga tugayan ang katiripunan kan mga bareta sa pangaranggan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department nakaibanan ta dyan si Sarah Stephen Papis. Puan sa indong parabareta si Jonel Cubang, abalus po kan sa idupong pagantabay, mapa sa tuya pulugudan biyaya, patin an bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.